Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa madagdag subscriber, no? Pagka like lamang, no? Kung pa-like, wala naman ng bayad dyan. Tungkol naman ito sa bungero, no? Si Secretary Remulla pala, mukhang nagsasabong yata to. Naiintindihan niya ho ang batas ng sabong, eh. Ayon sa interview sa kanya ni Idol Christian Isguera, kagabi. Pakinggan natin, ha? Medyo matagal ito pero hindi ko na ho tatapusin. Meron ho itong 162,680 views. Kahapon lang ho ito, eh. Pakinggan natin si Idol Christian Isguera at saka si Secretary Remulla. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Live Facts First episode ngayong gabi, July 3, 2025. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Medyo marami-rami po tayong issues sa pag-uusapan ngayong gabi and busy-busy po yung ating panauhin. Kaya simulan na po natin na medyo maaga yung ating programa. Okay, I'd like to welcome to our program si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Opo, simulan po natin doon sa malaking issue ngayong araw. Ito pong issue ng mga nawawalan sa bungero na ilang taon na rin po naman talagang iniintay na marami kung ano yung magiging resulta ng investigasyon. Okay? Una-una, totoo po ba na tinatrato nyo ng suspects itong si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto dito po sa investigation? Well, yung testigo na nagsasalita sa atin, yan ang sinasabi. Kaya, I think we just follow the lead. We just follow the facts, the statements being issued, and see from there how we can validate each and every bit of information. And so far, ano po dun sa mga impormasyon galing dito sa witness na si alias Totoy na na-validate na po? Marami kaming na-validate kasi he didn't come in empty-handed. Meron siyang mga dokumentong binigay sa amin at may mga video at meron ding mga litrato na nagpapatunay talaga ng mga sinasabi niya. Kaya mahirap din magduda, may mga video pa nga na pinapatunayan niya talaga yung kanyang sinasabi. At meron siya mga recordings yan na pinanindig sa amin na maaaring magsabi talaga na alam niya yung nangyari. Alam talaga niya nangyari. Okay, balikan lang po natin ng konti, no? Kailan po ba lumapit o kailan nyo natuntong itong si alias Totoy? Paano po siya Bago mag-elections, siguro mga towards late April na yan. Mid or late April ko rin nakausap yan. Nung nilapit sa akin at pinag-usapan namin ni General Torre itong bagay na to. Kasi nga, basta sabi sa akin ni General Torre, ni PNP Chief Torre. Noon hindi pa siya PNP Chief, siya is CIDG. Na may hawak na siyang testigo at sabi ko, gusto ko makilala. At nagkataon nga, na itong testigong hawak niya, ito yung dinimanda namin dati. Dahil positive yung kanyang identification sa Manila Arena nung kami ini-investigahan to. Kaya doon pa lang alam ko na may laman itong mga sasabihin itong tao to. Okay. Ano po yung reason niya? Ano yung dahilan niya kung bakit daw siya nag-come forward para mag-testify? Alam mo, ang problema kasi ng mga katulad na ni alias Totoy, alam nila na ang life of crime, dyan din ang uuwi. At malakas na kanyang pakiramdam na gusto siya ipapatay. Kaya sabi niya, mabuti na sabihin ko na lahat na alam ko. So, nagpresenta po siya sa inyo ng mga ebidensya, no? Na Parang si lang din mga friend. Si Las Cañas, tsaka si Motabato, nakaramdam na rin siguro sila na talagang marami silang alam at pagagano na sila ni Digong. Kaya eto, ganyan din halos sa senaryo, eh. Parang yung pumatay din kay Percy, si Escollar, di ba? Kaya kailangan punta ka na sa sa rest house at pinatatawag ka na ikaw. Di sabi ni Escollar, sino kasama ko? Hindi, ikaw lang nakakuha ng video, eh. Kaya alam niyo mga ganito mga killer, iba rin ho ang instinct niyan, eh. Siyempre mahalaga din sa kanila yung kanilang buhay, hindi lang ho yung kanilang kikitain. Tuloy.
nagpapalakas dun sa kanyang claim. Can you cite certain examples po? No? Kasi ang tinuturo niyang mastermind si Atong Ang. So, what actually supports that claim from his end? Marami talagang narration of facts na talagang hindi pwede manggaling kundi sa kanya. Tsaka, Like what po? Like what po? mahirap mag-particularize, Christian. Ano kasi to it's a whole folder of statements that she had, a folder of statements made by alias Totoy, pointing out his participation and the way things unraveled during that time. Kung sino yung mga police officers na involved, kung sino, anong grupo to lang galing, kung paano, meron lang mga puwang sa pagitan niya na binavalidate namin yung some of the blanks that we think are legitimate questions that we still want to ask. Opo. Dun sa kanyang mga ikinuwento po sa inyo, no, tsaka sa kapulisan, can you give us a picture of how wide or how deep itong involvement ng mga personalidad na binanggit niya? Sa police, meron kasing grupo sa Laguna na mukhang ito ang trabaho talaga. At yun, actually restricted to quarters na itong mga police na to. General Torres already made sure they're restricted already yung movement nila. Pero mabigat talaga to. The way that it was made, kung paano pinapasa-pasa, alam niya talaga kung paano ginagawa. At yun nga, ang malagim dito, yung sinasabi niya na sa Taal, nag-ending ang mga taong to. Doon lahat natapos ang buhay nila. Okay. Bakit daw po, ano daw po yung dahilan kung bakit pinatay itong mga sabongero? Yan, magandang tanong. Sina yan, alam mo, Christian, kung marunong ka magsabong, kung alam mo ang tradisyon ng sabong sa Pilipinas. Alam ni Secretary Remulla palagi ko sumasabong din to. Alam niya ang batas ng sabungan, tuloy. Meron tayong tinatawag na sabong justice. Yan, sabong justice. Ang sabong justice, pag nandaya ka sa sabong, nanyope ka, chope, no? Ginugulpi yan. Oo. Yun talaga ang naging, yan ang patakaran sa gentleman's game na sabong. Oh, di ba sinabi ko na yan noon sa inyo na pag talagang nahuli ka ng chochope, talagang bugbog sarado ka dyan. At yun nga, tignan, isa sinasabi namin Justice Remulla, ha? Tanda mo, sabong, tradition to through more than 100 years. Tama. May mga Kristo dyan, alam ko sino bumupusta, Oo. ano ang pusta nito, ano ang ads na pinusta nito. Malaki ang tradition ng sabong sa ating bansa. Ngayon, ang nangyari lang dito, nung araw kasi, pag may chope, ginugulpi nga yan, tapos binaban sa sabungan. Oo. Kinukuha ng litrato, nilalagay yung pinapaskil ng litrato sa mga sabungan. Pero dito, nagbago eh. Ang naging template dito, pinapatay talaga. Kaya mabigat. At parang very, very corporate ang setup dito, Christian. Hanggang dyan na lang ho tayo. Mahaba po yan. Umabot po yan ng may isang oras kahapon. Maganda ho yung topic. Pero doon lang ako na yung mga sinasabi dyan na puro talaga hong mabibigatan ho. Itong si Atong Ang, para siya makapaggawa ng papasok ho siya sa loob. Sa itsura ho ng dating sa galaw ni Secretary Remulla bilang tawag ito, piskal. Piskal. Kasi sasapa ka DOJ, piskal yaho yan At yan nung magbabalidate ho yung mga yan kung may probable cause. Pag may probable cause ho yan, iaakit ho sa korte yan. Tapos yung korte. Kasi pag wala hong saysay ang inyong kaso, sa piskalya pa lang ho yan, dinidismiss na yan. Hindi na ho yan na pag yan ho, nagkaroon ho ng findings ang piskalya na mayroon probable cause, iaakit na ho yan. At yun nga ho, susunod na doon, warrant of arrest. At saka ho ito, tinisiguro ni Justice Remulla na talagang ang magiging kaso, talagang pinis. Oo, kaya, kung ang magiging kaso ho niya si Atong Ang, mastermind, gaya na sinasabi ni Totoy, palagay ko dapat bantayan na nga nila si
Atong Ang dahil malamang ho sa alamang yan, meron ho itong probable cause dahil talagang diniinan na ho, tsaka siya na ho nagsasabi na mabigat ang koneksyon, marami, ganyan-ganyan, ha. Kaya ho ito, pag ito sumampa na ho, natapos ho, sinampahan na ho ng kaso, itong sila Atong Ang nito, no bail recommended ho yan. Murder oh, kidnapping pa, kung ano-ano, marami ho yan. Lahat may katapusan, di ba? Pero, yun yung sinasabing panyonyope, napakahirap po niyan. Patunayan. Hindi ho ganun kadali yan. At saka ho, hindi ho ganun, napakatibay ng iyong loob. Dito sa Isabela, wala hong anong ganyan. Hindi ho sila gumagawa ng ganyan. Napakahirap hong patunayan yan. Ito sabi nito si Totoy basta lang titignan daw ni Eric De La Rosa, siya raw ang nag-aano. Andali, hanapin ko yung tape Hindi ko makakita. Basta sabi nung Totoy, yun nung Eric De La Rosa, yun nung tumitingin daw ng laban at sinasabi raw ho na yun, tsope. Tatawag daw kay Atong Ang. Tapos, sasabihin daw ni Atong Ang, ganito, tawagan nyo na yung pulis. Ngayon ito naman daw itong si Totoy nito, kakausapin na raw yung mga sinabi ni Eric De La Rosa na nananyonyope. Pucha, hindi ho ganun kadali yan. Paano mo patitibayan nga, kaya nga ho, due process ang kailangan dyan, hindi yung basta, tsope, inspection, anong klaseng panyonyope? Marami yung klaseng panyonyope. Meron yung tsope sa tare, nililihis. Meron ho yung walang talim yung tare. Meron ho yung baldado na yung manok. Kaya ho dito sa Isabela, hindi po yan nakakalusot. Mga boss, hindi ho. Kasi dito, protektado ho ang mga mananabong sa tsope. Bukod sa napakahirap na ho, bago ho bitawan ng manok, ini-inspeksyon pa po nung sentensyador yung tare kung hindi pudpud ang dulo. Kasi pag pudpud po yung dulo ng tare, hindi ho yun papatay. Susugat man ho yun, sugat lang. Hindi ho yung pasok na pasok talaga. Napakatalim po ng tare. Sinasabi ko, no? Yun ho naman sinasabing balda-balda, hindi rin ho yan pwede. Ihinihahagis muna ho ng sentensyador yung manok. Kasi marami hong, yun hong pali yung pakpak. Pagbali po ang pakpak ng isang manok, wala pong buwelo yan. Tutumba-tumba lang po yan. Kaya, ultimano, dating sisigaw na ho ang tao, makikita, mapapaya ho yung may-ari ng sabungan. Kaya ho, hindi ho pwedeng ganon. Tinitingnan ho yung pati paa niya, tinitingnan nung bago ho yan bitiwan. Proteksyon ho ng mga sabungero. Ganon ho dito sa Isabela. Kaya hindi ho pwede. Kaya nga nagtataka ako, paano mo idideklara ang tsope? Kung mo nakita mo na nagpaluan, ganon, tsope na. Hindi ho ganon kahirap ho bukuhin yan. Hindi ho ganon kadali yan. Hindi ho ganon. Kaya nga ako nagtataka ako sa sinasabi nito na si Eric De La Rosa daw ang taga-monitor nung laban ng manok. Idideklara raw nung Eric De La Rosa, tsope. May tsope. Tapos tatawag daw kay Atong Ang. Tapos tatawagan daw siya nitong si Totoy, tatawagan ni Atong Ang. Meron daw, andyan daw, may mga nyo pero dyan, kunin mo, dadala daw ho niya sa loob ng house, kukulungin niya doon, tapos tatawag na ho siya sa mga pulis. Tapos pagdating na yung mga pulis, ayun na. Pucha, hindi ho ganun. Lalaban ho yung sabungero dahil napakahirap hong mag ka ng tsope. Lalo na kung hindi. Alam niyo mga sabungero, meron ho yan tinatawag na kredibilidad ho yan, hindi ho basta-basta. Kasi pag nasira nga ho yung pangalan mo, na nabansagan kang manyonyope o mananabit, alam niyo ho ba yung mananabit? Pag natatalo na ho yung manok, tatakbo na ho yan, hindi ho yun magbabayad, iiska po yan. Kasi naman hinihintay mo, magdidesisyon yung pagtingin mo sa kapusan, wala, tumakbo na, tapos sisigaw ka ngayon, kaya may CCTV, nakikita ho yan. At pag mananabit, yun hong
lalagay na ho yung pangalan mo ron sa harapan ng ano, at lahat ho nung kukontak na po yung may-ari ng sabungan, o mag-ingat kayo rin sa taong ito, manonyup ito, mananabit ito, o ganito, ito. Kaya ikaw, sirang-sira ka na tao ka, nabubuhay ka na lang ng kapal na lang ng mukha mo, ganun, na hindi ka na, para kang meron ng sakit na nakakahawa. Lalo na ikaw ay sabungero. O, wala ka ng dignidad. Sa mga kapitbahay mo, sirang-sira ka na. Sapat na ho yun. Nakaparusahan mo. Oo. Dahil para ka ng, para bang kumbaga sa ano, mangungutang ka. Mga friend, mangungutang ka. Hindi ka marunong magbayad, manunuba ka. Kakalat ka na ngayon. Wala na hong magtitiwala sa iyo magpautang. Ganun din ho yan. Tapos babansagan ka pang si Harry Roqueng manunuba, mga ganun. Kung siya si Harry Roque, di ba, ganun. Pang ba, yun to, si Escudero, sabi mo, Escudero, mangloloko, mga ganun, mga ganun ang babagsag sa'yo. Wala nang magtitiwala sa yung tao. Parang kinadidirihan ka na, ganun ho yun. Sapat na yun. Pero ipapatay mo, tsaka napakahirap po talaga niyan. Pag nag-akusa ka na nanyonyonyope, ipapulis mo. Ipapulis mo. Kagaya sinasabi, si Eric De La Rosa raw ang nagdideklara na tsope. Hindi ko ganun kadali yan, mga friend. Tapos siguro sa lalaki ng mga kakausapin na raw ni Totoy, dadalhin niya na raw sa cockhouse, tatawag na raw niya, kukunin na ng pulis. Puta. Wala yun. Kung gano'n ang sentensya, ang dami ng kawawa naman ho yung mga tao dahil hindi naman ho sila totoo palang nanyonyope. Wala hong proof. Napakahirap po ng proof niyan. Masyadong sabong. Meron nga ho dyan, nababali pa tari. Napuputol. Meron hong batas yan sa sabungan. Na pag nabali po ang tari ng manok, tabla po ang laban. Meron namang ang nagdidesisyon ho dyan yung mga sabungero. Yung may-ari ng sabungan. Ang batas dito, pag nabali ang tari, tuloy ang laban. Na ganon. Ang buhay ho kasi ng manok, naroon ho sa tari. Mahirap ho yan. Bukong-buko ho yan. Hindi ho basta ka nagsasabing tsope. Hindi. Lalaban ho yan. Anong katibayan mong tsope? Maggulo ho yan. Not unless na ganun nga, payag ka lang sa damputin. Kagaya yun, yung isang mga nawawala ho, kasama ho. Dadayo ka ng sabong. Dadayo ka, may dala ka service para lang manyope. Hindi ho. Pati yung driver daw nasama. Dahil, kinuha. Doon sa Manila Arena. Yun nga, pinatay. Killing me softly, binibigti ho ng tie wire. Tsaka ho, grabe ho yung sinasabi ng Totoy. Pero, sama rin siya kasi nga siya yung inuutusan daw ni Atong Ang na pag may nire-report daw ni Eric De La Rosa. Yun yung Eric De La Rosa na yan, mga big time ho yan sa bungero. Hindi ho basta-basta ho yan, mayayaman ho talaga yan. Hindi ho ganun. Yung kung saan na kukuha yung mga ganyan. Dideklara ni Eric De La Rosa, tsope. May tsope, ganyan. Tapos papakuha kay, tapos bibigay sa pulis. Papatay na. Maling-mali. Mabalik ko tayo dito kay Ang pulis na iniugnay sa pagkawala ng ilang sabungero ang nasa restricted custody na. 15 puliso na iniugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Nasa restricted custody na raw, sabi ni Kabayan Noli de Castro. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nanawagan naman ang ilang kaanak na mga nawawalang sabungero na simulan ng galugarin ang Taal Lake para mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapatrol Adrian Ayalin. Pagbalik na lang po kumain. Nagsibalikan ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice para humingi ng update sa kaso ng kanilang mga kaanak. Ito ay kasunod ng paglutang ni Julie Patidongan. Isa sa mga akusado
at nagdawit sa mga pangalan ng negosyanteng si Atong Ang at artistang si Gretchen Barreto. Nagkaroon ng dialogue ang mga pamilya ng mga sabungero kay DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz. Nakipagpulong din sila kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na tiniyak na hindi sila iniiwan ng gobyerno. Revelasyon pa nga ni Remulla, limitado na ang galaw ng 15 pulis na may malaking papel sa pagkawala ng mga sabungero. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon lang sila. Para hindi na sila makasakit. They'll carry out na executions. Iginiit din ni Remulla na may pirmadong salaysay o statement na si Patidongan. Pero mas makabubuti kung magsusumite na siya ng affidavit o sinumpaang salaysay. Alam ko signed na yung statement na yun. Pero just the same, may statement talaga na nabasa ko. Pero sir, hindi ba maganda kung may affidavit na rin yung pasiya? Oh yes, ano yan kasama na yan sa complaint na file natin Sinabi rin ni Remulla na may impormasyon na kung saan banda sa Taal Lake inilibing ang mga sabungero. Una na ring inihayag ni Patidongan na sa Taal Lake umano dinala ang mga pinatay na sabungero. May mga lead kami at may mga testigo kami nag-testify na kung saan maaring hinulog dito mga tao. Malamang mga labi na lang. Hindi natin alam kung anong kondisyon na. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusaw. Patuloy rin ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa Japanese Embassy para sa kakailanganing equipment sa paghahanap ng mga sabungero. Malaking bagay para sa mga naiwang kaanak ang paglutang ni Patidongan at ang kanyang mga testimonya, dahilan para umasa sila na mas mapapabilis pa ang kaso, lalo pa at 3 taon nang nawawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Para po makita po namin yung kung ano pong kalalabasan ng paghahanap. Almost 3 years na po mahigit na nawawala tong anak ko. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa paghahanap sa kanila. Kaya napapasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Dagdag pa ng mga kaanak, hindi na sila nagulat sa revelasyon ni Patidongan. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko, dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Pero hindi ko sukat akalain na totoo pala yung mga sinasabi. Pumunta rin ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Camp Crame at nakipagpulong sa Criminal Investigation and Detection Group. Hiling nila na galugarin na ang Taal Lake para mahanap ang kanilang mga kaanak na tinapon umano roon. Tanggap na po namin mawala ni anak namin. Ano lang po namin, kahit malagpulong ang anak namin. Makita namin. Hinihingi ko po ang hustisya para sa anak. Para po magkaroon ng linaw. At napakatagal na po mawawala ng anak. Para po sa akin, humihingi po ako ng tulong. Para po makita man lang kahit umala ang aking anak. Para maiuwi ko po sa amin. Nangako naman ang CIDG sa mga pamilya na tututukan ang kaso. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Paano nyo malalaman yung buto na nga lang kayo naman ba? Wala na, hindi nyo na marirecognize yan kung yan nga ang anak nyo o asawa nyo. Kasi buto na lang yan. Pero yun nga mga friend, malamang kung magpapile na nga ako ng kaso, ng findings nito tungkol sa explanation nito si Totoy, pag nagbabaho ng probable cause yan, papasok ko si Atong Ang sa oblong. Sa bigat ho niyan, parang crimes against humanity rin yan Hindi ko nga, di ba? Oo. Systematic di ba? Oo. Uutos lang niya no? Oo. Galing kay Eric De La Rosa, may tsope. Tatawag kay Totoy, tatawag kay Atong, sabi ni Atong, ganito, tatawag sa pulis. Yun yung paghahanap po dyan sa sinasabing late na yan. Siyempre, yung mga pulis na tinuturo ni Totoy, sila ang ano dun Tsaka yung mga naka-video na pumatay, kilala lahat ni Totoy. Kaya palagay ko nga talagang lahat may katapusan. Ang daming pera.
Hindi naman po pwedeng ano yan, i-dismiss parang kagaya nung pinail ni congressman congresswoman Castro na grave threat kay Digong na Antimano na dismiss agad ng DOJ. Lack of probable cause agad di ba? Kitang-kita naman na pero anyway, iba na ho siguro ngayon ang sitwasyon dito. Talagang case build up talaga to, talagang sinusureball ni Boying Rimulya to na talagang eto malaki ito, makwarta, santamu ka lang pera, pero ngayon wala ho yan. Pag nagbabaho ng ano yan, ng may probable cause ang kaso na isasampa, alangan namang i-dismiss ng korte yung sasampa ng Department of Justice na yan. Di ba? Tsak ho to ba? Matagal na ho yung baka hindi na ho abuti ng Pasko sa labas to si Rimulya. Kung sakasakali man. Pag akyat yan, Department of Justice ang nagsampay. Sila ang dyan yung mga sabungero sabi nga di ba ni Laboying, hindi na ho pwede basta sampa ka ng sampa ngayon sa piskalya dahil kailangan talagang kumpleto dahil ayaw ng piskalya na nagsasampa ng kaso sa korte nang hindi tatayo sa korte. Kasi nga parang nasasayang lang yung oras. Kailangan kumpleto ka sa ebidensya para hindi ka madidismiss sa piskalya pa lang. Kaya mahigpit ho ngayon ng piskalya. Kailangan talagang yan. Malamang, ang problema dyan, yun, magkakaroon naman, General Torre na naman siguro aaresto na ito kay pero kung hindi tatakas, ito si Atong Ang, manasabit pa nga rin si Gretchen Barreto, di ba? Ngayon, dumahaba ho ang ating popcorn, mani-mani popcorn, papanooran, kung paano ho mangyayari dyan. Pero malamang ho sa alamang yan, sa pananalita ni Secretary Rimulya, na talagang may kalalagyan. Itong mga tinuturo ni Totoy. Mag-collab na po tayo mga friend. Mantakin mo mga boss. 34, sinasabing nawawala. Sabi nito si Totoy na testigo Hindi lang 34 yan, 108 yan. Pati yung mga sa wedding, yung mga pinapatay dahil sa wedding. Yang si Atong Ang na yan, kriminal, ganito, marami sinabi si Totoy. Na itong Atong Ang na to, kumbaga demonyo. Pero tignan mo nga mukha ni Atong Ang, amo, akala mo, ewan ko lang paano aabutin ito. Naku, Mariosep. Tsaka yun pa ulit-ulit, hindi ho ganung kung sakaling totoo man, sa tagal po nung nagnabong, bibira ho yung tsope. Napakahirap pong manyope. Sa totoo lang. Napakalakas ng loob mo para mo gawin yan. Karamihan nung gumagawa niyan, yung mga nagtatari, pero hindi kinochope nila yung kung pagkakatiwalaan mga ganun, pero hindi, napakabigat ho niyan. Hindi ho ganun talaga kadali yan. Dahil nga, kahihiyan mo pag nabuko ka dyan. At saka yun nga, kagaya dito, paano ka manyope dito? Tinitignan pati pakpak, yung inspeksyon ng bibitaw. Ginaganon yung pakpak kung hindi bali. Titignan yung tari kung ini-inspeksyon bago bitawan. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Tsaka hindi yung kumalag Sus Mariosep, sabihin mo, Chope, paano mong alam Chope puta? Ay naku. Kaya ho itong mga napatay na to, talagang masakit ho yan. Baka ho hindi ho nga totoong nanonyope yan. Shout out, friend, Kalati Baya. Happy birthday, Lady Liberty. Happy 4th birthday. Sabi ni Kalat niya, sino ba yung Kalat niya? Anak mo ba yan? 4th birthday? Lady Liberty, Librado Dubigo, shout out, Blessed morning, Karaoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ikaw rin, Librado, stay safe and healthy ka rin dyan sa Canada. Decide, shout out.
Magandang gabi, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. Magandang gabi, Diesel. Shirley J. Sir, shout out ha. Magandang araw po sa inyo, Karox, at sa mga ka-warriors. Ang masasabi ko lang po, sa ngayon, 90% po akong naniniwala dyan sa alias Totoy na yan. O, sayang na wala ang bilib ko kay Atty. Kapunan. Bakit niya yan tinanggap yung kaso ni Atong Ang? Nakulong na yung mga tauhan ni Ang, pero siya hindi pa. Iba talaga pag mapera. Nababayaran kasi halos lahat. Ngayon, si General Nicolas Torre ang chief PNP. Kaya sorry na lang kayong mga mafia. Mga mafia kayo. Hahatakin talaga kayo ni Chief PNP General Torre. Ano ito? Sigurado to, Shirley. Pasok sa banga ito. At no bail recommended ito, sigurado. Susan de la Cruz. Oh. Gandang gabi, Karox. To all warriors. Gandang gabi, Susan. Kalat na yun. K54254, shout out. Tyrox, panahon pa ni Erap na mayagpag yung Atong Ang na yan. Madami na din po akong nadinig na mga naging expose noon kay Kaper Silapit tungkol sa kawalan ng mga grupo niyan. Karamihan mga kasabwat, mga politiko din mismo at mga pulis, kailangan may managot na kung sino man ang may mga kasalanan sa dinami-dami ng krimen na nangyayari dahil sa sugal, gamit ang pera at kapangyarihan. Dapat bantayan na yan si Atong Ang. Oo. Joselito Mabait, shout out. Bong Tupa, shout out ha. Sa dami ng pera ni Atong, makakalusot yan dahil tiwali ang ating gobyerno. All three branches, sad. Sabi niya, sana naman hindi. Malamang Bong hindi nalulusot to. 3J Hope, shout out ha, sumagot to. Magpatawag ng hearing si Bato sa Senado para i-absuelto si Atong. Bilis Bato. Bago pa may magsampa ng kaso at makaupo si Remulla sa ombudsman, sige ka, dawit ka rin dito. Kaya pulungin mo na mga DDS senators na magkadatong rin sila. Ikaw naman, 3J Hope. Wala nang lusot yan. Whiskey, shout out. Yep, pugante si Gretz. Yep, pugante na si Gretz. Crush ko yan noon. Oo. Ako rin, crush ko yan. Kaganda-ganda kaya niyan. Arnold po si Diego, pero maraming hilig sa Bukas, meron akong nakitang kung gaano karami rin ang dumaan na lalaki dyan sa babae na yan. Ha? Ang amo ng mukha niyan, no? Arnold po si Diego, shout out. Malamang lusot si Atong. Si Atong Ang dyan, Sir Rox. May pera yan eh. Mahihirapan, Arnold po, sa klase ng galaw ni Remulla. Mahihirapan. Pagka sinampa na yan, kaso na yan eh, warrant of arrest na yan eh. Oh. Habang hinihiring yung kaso sa kanya, nakakulong yan. Gano'n na aabutin yan. Sigurado namang Nobel recommended yan. Oh. David Ali Mendoza, malamang sa alamang nga po ay makalusot yan si Atong Ang. Alam naman natin dyan sa ating bansa na kahit kriminal ka, kapag mapera ka, ay lusot ka sa batas. Baka mahirapan ngayon, David. Tsura ng galaw ni Remulla, kahiya-hiya ng masyado. Kung ano-anong case build up pa, ha. Tsaka yun nga, masyadong detalyado. Yung expose na itong 15 taon niyang naging tauhan, tinuring pa raw niyang anak. Sipin mo. Kaya mahirapan. Kargado eh. K54 ha. 54254. Tauhan lang pala niya at head na security. Bakit di man lang siya nagtaka bakit yumayaman? Sus, Atong, medyo gawin mo naman na kapanipaniwala ang kwento. Ay, galing ninyo. Raul Villanada, shout out ha. Ritik Kuya Rox, sa inyong may bahay, God bless always. God bless, Raul Villanada. Raul ulit wala na, buko na si Atong Ang. Talaga namang nagawain nila yan noon pa. Kahit wala pang isabong, kaya yung pumiyok na tauhan niya ay may bigat
ang mga sinasabi. Delikado lagay niya ngayon. Buwis buhay yan. O, diba? Pero tinago na eh. Erlinda si Diego, shout out. Sabi Raul, kasabihan nga, pag may kaaway ka, huwag mong awayin, kaibiganin mo at turuan mo ng sabong. Pag nagumon ito, nakaganti ka na. Baka pati kaluluwan nito, siya na mismo ang magsanla. Totoo yan, Raul. Pero meron pa isang kasabihan. Pag meron kang kaaway, turuan mong magweteng. Pag tumaya na yan, at nagumong na sa katatayan ng weteng, nakabawi ka na. Sa sabong may panalo pa eh. Sa weteng wala talaga. Lalo na sa loto. David Ali Mendoza ulit oh. Good evening po, Karos. Sa tingin ko po ay totoo naman ang sinasabi ni alias Totoy. Noon pa naman, pulumutang ang pangalan ni Atong Ang at Gretchen Barreto tungkol sa mga nawawalang sabongeros. Mapapatunayan daw ni Atong in the future na nagsisinungaling si alias Totoy. Bakit? Dahil mag-iisip at gagawa pa kayo ng mga alibay at gawa-gawang kwento. O, yun nga, David. Wala yan. 3J Siopo. Sumagot na naman. Aba, natural naman. Alangan namang magpakulong si Atong. Siyempre, mag-hire sila ng Paul Guy sa halagang hindi matatanggihan. Lahat aako sa kasalanan ni Atong. 500 million, pwede na siguro. Sisiw lang yan kay Atong. Mahirapan na 3J Siopo. Mahirapan yan. Anong Paul Guy? Talagang magpo-Paul siya ngayon sa kulungan, ha? Elizabeth Iscari ulit to. Good evening, Sir Rox. Sa tingin ko naman, totoo ito sinasabi ni Totong na ito, na si Atong ang mastermind. Kasi wala namang kakayahan ang Totoy na ito para gawin niyang pagpatay dito sa mga sabungero. Sino ba nang may pera para gawin yan? At utos ito ng kanyang amo. At sino ba ang amo? Di si Atong ang. Hay, naku. Wag lang sanang mapaikot nitong si Atong ang justisya at wala namang kakayahang lumaban si Totoy. Totoy na yan, hay nako, kawawang pamilya ng mga sabungero at mabigat ang kalaban nila. Dek, mukhang mahihirapan na, Elizabeth. David ulit oh. Karox, ako din po nawala ang bilib ko kay Lorna Kapunan. Ako nga, nawala eh. Wala yung paniniwalaan mo yan. Simple-simple naman, Torne. Sino pwede mag-utos ng ganyang karumal-dumal na krimen? Si Totoy? Siyempre, amo, Ikaw naman. Hindi mo kailangan maraming utak dyan. Ay, nako. Ewan ko, Kung makalusot yan, tama sinasabi mo, Secretary Remulla, na kaya niyang magbayad ustisya, pati Department of Justice na bayaran din. Ngayon, hindi posible yan. Yung galaw ni Secretary Remulla, tuloy na yan. Elizabeth ulit, di yan makakalabas. Hindi yan magkakalakas loob kalabanin ang kanilang amo kung di yan totoo. Di ba, Sir Rox? At bakit sinasabi nito si Atong na kikidnapin daw siya at mapapatay daw? Ha? Sino maniniwala sa kanya? Siya. Ay, si Atty. Kapunan. Oo. Ayaw. Elizabeth Iscari ulit. Sanay siguro ito si Atong na magpapatay ng tao. At malamang utos niya ito. Talaga. At ituturo nito, tauhan niya gumagawa nito. Sino ba ang pwedeng mag-utos? Yung tauhan o yung amo? Yun nga. Atong, sagutin mo yung tanong ni Elizabeth Iscari. Sam AJ, shout out. Karox, pinapatay na, imbalsa mo pa. Pinakain nga sa isda eh. Ruben Lantin, shout out. Si Atong din pala, nagpapatay kay Jose Luis Yulo. Yun pa, alam ni ni Totoy. Lorna Bele, shout out. Ako rin, Sir Rox, nawala tiwala kay ni Lorna Kapunan. Pera-pera lang yan, Sir Rox. Trabaho di ba? JJ Siop, sumagot Well, para sa akin, bigyan muna natin ng benefit of the doubt si Atty. Kapunan. Paano niya mailulusot si Atong sa kaso? Kung masasabi ng katotohanan si Atty. Kapunan, si Atong, ang gagawin lang naman ni Atty. Kapunan
either plea bargain or kaya private negotiation. So, sinabi mo, Attorney 3J Shop Lorna Velez, grabe ginawang problema ni Taning administration sa incumbent administration. Sobrang grabe. Ramon Valencia, shout out. Bossing, sa loob ng 15 years, sigurado maraming alam yan. Bakit pati paboritong ulam baka pati paboritong ulam at pagkain, kulay, kotse, sapatos, t-shirt, sasakyan, alak, pati mga chicks, sigurado alam niya. So, alam niya nga di ba? Ted, shout out Ted. Itong si Atty. Lorna Kapunang Caroque, mukhang doble cara. Napanood ko siyang gustong maging prosecutor sa impeachment ni Sara. Pero anong ginagawa niya sa press con ni Atong Anga? Anong Anga? Nakaupo siya sa tabi ni Atong Anga at tatango pa pag may sinasabi si Atong Anga. Binayaran ito palagi ko, mukha na lang ni Kapunan, wala akong tiwala. Hoy, Atty. Hapunan. Hoy, Atty. Hapunan, mag-almusal ka na lang. Patay tayo dyan, Ted. Ikaw na naman. Bandar na naman yang pagkajali mo Ramon ulit, bossing, binabawi ko ng pagkasaludo kay Atty. Kapunan. Baka hindi siya magkakapera sa kaso ni Fiona kay Atong Ang siya babawi. Sigurado. Baka acceptance fee pa lang yan, milyon na Ramon Valencia, Dapat nga sabi ko, pag natalo yung kaso nitong mga matataas Manil na, dapat walang bayad. Kaso pag acceptance fee pa lang yan, bayad ka na Kung ayaw mo, di ayaw. Ganun yung mga ganyang klase abogado. Oo, di ba? Ramon ulit Bossing, parehas ang diskarte ng mga Duterte. May sariling private army. Di ba? Ramon ulit Bossing, nasira si Kapunan. Bossing, hindi magkakapera si Atty. Kapunan sa investigasyon kay Sara Bopols, pusit cheese flavor. Dito siya kikita ng limpak kay Atong. Pag naipaglaban niya na inosente si Ang. Kumusta na lang sa lahat ng mga Rocky Warriors at sa pamilya mo. Kamusta rin sa'yo, Ramon? Librado Ludovico. Sabi mo, long process. Bakit yung kaso ng anak mo? In 3 months tapos ang kaso. Nasaan ang long process? Justice. Malay mo, ganyan din ang mangyari dyan. Sa kaso ni baka 3 months lang tapos na. July, August, September, October, November. Baka December, nasa oblo na si Atong Ang. Malamang Florante de Raya, shout out. Tumalab kaya ang pangil ng batas ng Pilipinas sa napakalaking isdang ito ngayon? Masusubukan bangis ng batas ng Pilipinas. So, yan, Florante de Raya. Eva Ponsalan, shout out. Daming sindikato sa Pinas, buti andyan si Torre na di kayang bayaran. Di ba? Friend Sherwin sa Pedaw. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out mga bossing. July 7, Alcantara, hindi ko pa nakikita ng shout out. Friend Dolor Garcia. Amy Bingson, shout out Eman Escalona, shout out. Sabi ni Friend Sherwin, Sir Rox. Ito naman. Sabi ko naman sa'yo, iba kaming mga taga Cavite, di ba, Sir Rox? Yan na nga ba sinasabi ko, Sir Rox Mr. Pogi strikes again. Naku po, parang may naamoy po akong mabantot sa mga ganap, Sir Rox. Ano naman, Caviteño versus Bulaqueño. Di ko sure, Sir Rox, kung taga saan si Mr. Loverboy. Pero ang malamang po parang may nanganganib na mga big shot at damay na bilyonaryo. Ayon po kay Sir. Ayon po kasi Sir Rox dito sa aking Renolang Kristal. Parang may malupit ang dila sa pagsisinungaling. Parang may mahuhulog sa bitag. Pag talaga pong sineryoso at diniinan po ng malupit ni Mr. Pogi Caviteño. Yan na naman. Naku, malamang Sir Rox, malupit din ang bayad dyan sa kanyang attorney.
Di pa tarantano po. Iba talaga, Xerox, pag usapang bayad at pera. Minsan, makakalimot ka po talaga sa sarili mong tino. Lalo na pag usapang milyones na, Xerox. Sinabi mo ba tao? Maliligaw ka po talaga ng landas at tunay na paniniwala sa matuwid. Sa bagay, barya-barya lang po yan sa mga daang milyon na yan kay Mr. Loverboy. Loverboy tawag mo kay Atong Angot Ang malupit lang pong tanong, Xerox, maitatawid kaya ng mga gabundok na pera niya si Atty. Simplang ang kahindik-hindik na krimen na kinasasangkutan niya po ngayon? Mahihirapan, Tia Delica. Minsan po, Xerox, ang tadhana po talaga ay sadyang mapagbiro. Ano po? Totoo. Yung akala mo na pati kaluluwa niya nabayaran mo na, sa bandang huli, siya pala ang maghuhukay ng libingan mo. Yun. Napakasakit po talaga, Kuya Eddie. Ito na naman. Kung ako kay Mr. Loverboy, medyo talagang malupit pong kabaang nararamdaman po ngayon. Naramdam niya, lupit po ng ebidensya, si Rox. Ay, malamang di po kayang pagalingin ng bilyon mo ang konsensya mong di na mapakali sa ngayon. Minsan, Sir Rox, mas masarap pa po mabuhay ng isang simple at ordinaryong tao lang. Sinabi mo pati, Adelica. Mga bilyonary po kasi, ang sinasamba ay ang Panginoon po nila ang kayamanan at ang pera na meron po sila. Nakakalimot po sila na mas may makapangyarihan po si Lord kaysa sa kahit sinong big time na gambling Lord. Jane Labana, shout out. Xerox, naniniwala ako na makakamit nyo ni wifey mo ang katarungan sa kaso ni Grace Tingsay. Tiwala lang tayo sa Diyos. Sinabi mo pa, Bren. Sabi ko nga si bossing ko, bossing natin, si Black Nazarene, doktor ko yan. Doktor ko, abogado ko pa, oo. Sabi ko, hindi ko ako pinabayaan yan, totoo. Kaya lang, hindi nga ako hingi dahil dami. Tsaka, ba't ka hingi? Kasi pagka maganda ng buhay mo, dasalin mo lang, bigyan ka ng malakas na katawan, layo ka sa kapahamakan, ganun lang. Ang hihingi na almusal. No? Shout out, Michelle, Edwin, Mike, my friend. Sabi ni Jane. Xerox, sa tingin ko, matalino si Rimulya. Intellectually speaking, alam niya ang batas at alam niya how to get around with it. Oo, Kung madatong si Atong Ang at hindi niya kakampi si Rimulya, may tulog si Atong. Magaling na abogado si Atty. Kapunan, kaya alam niya paano makakalusot si Atong. May hirapan, Jane. Jane ulit. Xerox, ang daming paraan para makalusot si Atong Ang sa kaso. Paano? Negotiation. Number 1, negotiation. Mag-hire ng Paul Guy. Mahirapan na yan. Number 3, bayaran ang dapat bayaran ng mga biktima. Wala na. Sa laki ng halagang ibabayad, baka umatras ang mga mag-anak ng biktima. Hindi. Meron na nga mga umatras Pero itong natitira talaga na to, talagang hindi sila atras. Posible ring makakulong si Atong kasi sabi ni Rimulya, this is not about the victims anymore. It's the people against Atong Ang. But I know, Atty. Kapunan will enter a plea bargain if worse comes to worse. Nagkaroon na sila ng plea bargain dati, babayaran na nga lang Mamaya bukas, papakita ko sa iyo yung mga nabayadan. Jane ulit Sa dami ng para, makakulisyon, nabasa ko lang to. Jane L ulit Si Gretchen Barreto naman, malakas ang instinct ko na hindi siya sabit sa kaso. Madadamay lang siya because of her friendship with Atong and business at personal. Pwedeng ipatawag siya ni Rimulya but hindi siya makakasuhan. Yun lang ang aking vibe sa kanya. Mukhang mali. Mary Lebron, shout out.
Marilo Pabianak, shout out. Sabi niya, good morning po tayo sa mga ka-warriors. Sumobra na din talaga itong si Atong. Marahil na puno na din si alias Totoy. Kaya pinili na niya magsabi ng totoo at nang maputol ng pagkakamal niya ng salapi at kapangyarihan ng pera niya sa tila halos lahat ng bagay sa sangay ng gobyerno ay naiimpluwensya na niya sa ngalan ng pera. Patnubayan ng Panginoon ang mga nasa gobyerno na humahabol sa kanya at nagpapatubad ng batas. Grabe na po kung iisipin natin, lumulukob sa ating bansa ang kapangyarihan ng salapi, pamana ni Digong nyo. God bless as always. God bless Marilo Castro. Mary Libron, no? Lord, give justice to all victims from Sabong, from EJK, and all innocent. Pinoy Sea South Bay, shout out ha. The Duterte family bank account must be open for investigation to strengthen the national security of the country. The government should examine whether they are involved in any affairs with China, particularly concerning the West Philippine Sea, and investigate the source of their funds, including drug transaction, POG operation, e-sabong, gambling, money laundering, funding for extrajudicial killing, EJK, misuse of government fund, bribery, and other illegal activities. It should also investigate undeclared properties and financial assets. If found guilty, they must be held accountable for their immoral action. If there is insufficient evidence, they should be acquitted. Ganun nga lang yun. Ricardo Ocampo, shout out ha. Halatang nagsisinungaling ka. Halagang nagsisinungaling, Karox. Huli na siya sa bunganga niya. Takot na siya. Kinakabahan pa. Marahil na talagang nagkakaalaman na siya. Kaya lang tahimik pa. Ngayon meron lumabas, Karox. Kaya alam ng tao siya. TJ Show po ito. Biro mo, 15 years na pala silang magkasama ni Atong. Di alam na alam niya ang mga kalokohan ginagawa ni Atong pero wala siyang ginawa. Bakit wala siyang ginawa? Siyempre, ang datong now na nakasangkot itong si Totoy kung todo deny siya. Di ko sinasabing kampi ako kay Atong pero no way Jose. Ang sinasabi ko lang, kung di pa nagkabukuhan, di mo pa ilalaglag si Atong. Sang-ayon ako sa iyo dyan, 3J Shop ka. My friend, ha? Reynaldo Gonzalez, shout out. Tagal na din laging sumasabit ang mga maling gawain. Atong ang laging nakakalusot. Dapat dyan, masampulan na. Namimihasa yan eh. Yun nga, sasampulan na siya ngayon, sigurado yan. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jan Dimango, shout out. Parati ko nakikita yung picture ni apo ni Jan Dimango, pogi din. Oo. Mission accomplished mga boss. Good night. God bless. Antok na naman ako. Hindi pa ako nakapagpakulay ng buhok kaya parati ako nakasombrero mga boss. Baka bukas, makasikaso na ako nung tagakulay ko. God bless. Buhay nga naman, ano? Sino magkakakala? Ha? Pero, matanggi pa siya, ba? Ito ba, itsura ko ito, mamatay, hindi ka nga namamatay, nagpapapatay. Sige po, hanggang bukas, mga friend.